Sa Butuan City, isang kapalaran ang sinapit ng Samar Cobra. Kwento ng residenteng si Jackie, inatake raw ng kanyang alagang aso na si Rusty ang Samar Cobra na ito. It was last year first. Hindi kasi namin alam na may snakes pala. Nagulat kami kasi, di ba cobra yun Samar Cobra. Ang ikibinahala pa ni Jackie, kinakain pa raw ni Rusty ang napatay na Samar Cobra. Eat the cobra. Second time na nangyari ulit. Kinain niya talaga yung whole body ng snakes. Walang marka ng tuklaw si Rusty at wala rin itong senyales ng pagkakasakit. Rusty! Nag-worry nga kami baka nakagat siya Hindi naman siya matamlay. Yesterday nakikipaglaro pa siya sa isang dog namin. Hindi ko na siya nadala sa vet. Ayon sa wildlife specialist na si Paolo Miguel Kim, maswerte raw na hindi namatay ang asong si Rusty. Sa cases po ng snake envenomation, may tinatawag po tayong term na dry bites. So, hindi po lahat ng circumstances, kumakagat ng isang venomous snake like a cobra, ay naglalabas po sila ng venom dun sa kanilang pangil to inject dun sa potential predator. Sariwa pa ang pagkamatay ng kanyang dalawang alagang aso na si Gonzo at Casey. Mag-asawa raw ang dalawang Belgian Malinois na ito. Ang dahilan ng kanilang pagkamatay? Tuklaw ng isang Philippine Cobra. Tumawag na lang sa akin na patay na nga si Gonzo. So, ayun, talagang naiyak din talaga ako kasi sobrang minahal ko yung aso na yun. Na nung lang papakainin na patay na nga. So, nung oras na yun, hinahanap nila yung ahas. Then, doon na nga nila nakita na putol na yung katawan ng ahas. Yung isa nakatabi sa kanya kay Gonzo, tapos yung isa naman nasa butas na. Gagabraso din, more than 6 or 7 feet din. Nang sumunod na buwan, kamatayan rin ang sinapit ng asong si Casey. After few weeks din, ganun din ang nangyari na patayin na nga rin. Then katabi rin yung ahas nung time na yun. Hindi raw ito ang unang beses na nakaharap ng dalawang aso ang isang Philippine Cobra. Narinig na lang namin na may tumatahol dito sa likod, which is yun nga si Gonzo at Casey. Nung time na yon, isang cobra pa lang pumapasok dito. Then parehas nila napatay yung cobra. Ang natitirang alaga ni Marvin na si Tiger, madalas rin daw makahuli ng ahas. Nakita nga nila, na-encounter nila na may kinakain ng ahas si Tiger. So nung time na yon, hindi ko na rin naabutan, hindi ko rin ma-identify kung anong ahas yung nakain niya. Ang madalas na pagtatagpo ng mga alagang aso at mga ahas, isa raw ang malaking problema, hindi lang para sa mga domestic pets, kundi pati na rin sa mga buhay ilang. What's important to know about this is that yung mga wildlife came before us. So, established sila sa area bago pa tayo dumating. So, nung mga tao ay pumunta doon, nagkaroon ng human encroachment, binago natin yung landscape ng isang lugar and potentially, binago din natin yung behavior ng mga wildlife doon. Sa mga madadamo, mga wild areas pa, na-attract sila sa mga bayan ng tao kasi may maraming food supply doon. Marami tayong alagang aso, alagang pusa. Inevitably, magkakaroon ng conflict yung dalawa as ang ating mga pet cats and pet dogs are natural predators. Para hindi maapektuhan ang populasyon ng mga buhay ilang, mahalaga na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pangangalaga ng kalikasan at pangangailangan ng komunidad o yung tinatawag na buffer zone. Mapaalaga man o buhay ilang, lahat sila ay mahalaga at may papel na ginagampanan. Ang mga aso bilang ating bantay, ang mga ahas bilang predator ng kagubatan. Dapat lang ay tumulong tayo na huwag masira ang gubat para hindi na mapadpad ang mga buhay ilang tulad ng ahas sa lugar nating mga tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.